Sa bawat nayon, iba't ibang tribo ang nabuo, naiisang pinag-uugatan at isang pagkakakilanlan, ang pagka-Pilipino. Subalit kung bahagi tayo ng isang nayon, bakit di pa rin natin kayang mabuhay ng naaayon sa tagal ng panahon? Ako, si Dalisay, 15 taong gulang, isang babaeng mangyan mula sa pangkat ng mga hanunuo. Hindi katulad ng mga taga-syudad, iba ang kinamulatan ko na mundo at realidad mula sa liblib ng kabundukan ng Mindoro hanggang sa pagtingin ng lipunan sa aming mga mangyan. Iyan si Inang, matatag sa bawat pagsubok sa buhay. Mula sa kakarampot na kita ni Amang ay napagkakasya niya ito sa araw-araw. At iyan naman si Amang, na isang mangingisda. Kaya niya makipagsapalaran sa agos ng dagat para kami ay mabuhay. Alin na kayo mga anak! Kakain na tayo! Andyan na po, inay! Mga ano, kumain lang kayo medyo nakakaluwag tayo ngayon. Tatlo kaming magkakapatid. Si Kuya Bulan, katuwang ni Amang sa pagbubuhat ng kahoy na panggatong. Habang si Kakamutya naman ay nangangalaga sa mga pananim para sa pandagdag na kita. At ako naman ang bunso. Ngayong araw ay pupunta kami ni Amang sa bayan dahil tuturuan na niya ako makipagkalakalan. Naka na anak. Diyan ka lang sa tabi ha. Te. Te, baka pwede na naman dagdagan kahit pagpas mo lang sa 100 yung binibigay niyo sa akin. Hindi na nga maganda yung produkto mo. May gana ka pang magpadagdag ng pambayad. Grabe ka naman atang taga-bukid ka. Ate, po? Bakit gano'n ang inyong kasuotan? Ito, pumapasok po kasi ako sa paaralan. Sinusunod ko lang yung alituntunin ng aming paaralan sa pagsuot ng uniforme. Ikaw po ba? Hindi ka po ba pumapasok sa school? Hindi naniniwala ang aking itay na pwede ako pumasok sa paaralan. Hindi yung pinaniniwalaan namin. Mangyan ka, yung taga dyan sa bundok? Oo. Kaya naman pala. Alam mo, mali yung paniniwala nyo. Dito kasi sa bayan, ang pag-aaral ang pinaka-importante. Kasi kung may pinag-aaralan ka, madali ka matatanggap at makakahalap ng trabaho. Kaya nga nag-aaral yung anak ko ng mabuti eh. Ganun ba? Sabi kasi ni itay na malaki ang gagastusin kapag nag-aral ako. Yung produkto ko naman kasi maayos tsaka maganda. Eh bakit tayo yung dagdagan yung binibigay niyo sa akin? Ang kapal mo na! Lumayas ka na nga! Wala ka na nga pa nag-aralan. Kwakwentahin mo pa to. Public school naman yung pinag-aaralan ko. Madalas wala kang babayaran. Minsan nga, libre pa mga gamit namin eh. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang din. Gusto ko rin. Pero sabi din kasi sa aming tribo, dapat nagtatrabaho na ang mga bata para makatulong din sa pamilya. Sabihin mo ba tama ka? Dali lang. Tama na po! Amang! Dali na! Tara na po! Salamat anak. Huwag po kayo mag-alala, Ama. Mag-aaral ako. Pag nag-aral ako, di na tayo tatawagin na walang pinag-aralan. Tulad ng sinabi ng bata sa akin kanina sa palengke. Di ba sinabi ko naman na sa'yo na hindi solusyon ang pag-aaral? Ang isipin mo yung malalaman natin sa pang-araw-araw. Mag-aaral ako. Hindi ko hahayaan ang sistema ng aming tribo ang pumipigil sa hangarin ko na magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa amin. Papatunayan ko na kailangan namin ng edukasyon. Pasensya na po. Iha, anong sadya mo dito? Parang madalas kasi kitang napapansin. Dito ka din ba pumapasok? Hindi po ako nag-aaral. Ha? Bakit naman? Hindi po kasi naniniwala ang inay at itay na may kakaya ng tribo namin mag-aral. Nagtatrabaho po ako. Doon po kami sa malayong tribo. Oo. Ikaw, ayaw mo ba mag-aral? Gusto ko po. Gusto mo pag-aralin kita? Talaga po? Sige Uy, po. gusto din.
Basta magpaalam ka sa mga magulang mo, ha? Pangako po. Sige, kita na lang tayo. Ito na ang araw na aking hinihintay. Sa wakas, makakapasok na rin ako sa isang paaralan. Tignan niyo si Dalisa. Ba't kaya siya ganun? Siguro mahirap lang sila. Good morning, class. Okay, makakaupo na ba? Ano bang problema sa akin? Ba't ganito yung trato sa akin ng mga tao? Talisa, walang problema sa'yo. Walang problema sa'yo. May pangarap ka. Tutuparin mo yun para sa pamilya mo. Hindi ka magpapakalo sa kanila. Oh, Dalisay, kamusta ka? Alis lang po. Napapansin kong hinuhusgahan ka ng mga klase mo dahil sa iyong suot. Ako naman, di kita huhusgahan. Pero dapat nga naman talaga naka-uniforme ka kasi pumapasok ka sa paaralan. Sige po, sasabihin ko po sa inay ko. Gagawan ko rin po ito ng paraan. O sige, mauna na ako ha. Ako muna ha, Pilipino. 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 A, ba, ka, da. A, ba, ka, da. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ikaw ah, hindi ka namamansin? Tapang-tapang mo na. Pangit mo pa? Bumalik ka na sa bundok mo, wag ka rito. Oo nga, no! Binubuli mo si Dalisa dun sa kantin hallway. Sige. Ano ba? Hoy! Kayo mga bata! Tigilan nyo nga si Dalisay! Hindi porke mangyan si Dalisay, gaganyan niyo na siya. Hindi ba tinuturo ng ating paaralan na kung ano man ang lahi o kultura at kulay, dapat ay pantay-pantay? Dahil pare-pareho lang naman tayong mga Pilipino. Dapat tayo ay magtutulungan. Hindi ating isip kung paano mas mababa ang ating kapwa pang mga Pilipino. Dapat pare-pareho lang ang ating trato sa ating mga kapwa Pilipino. Dapat tayo ay matuto na respetuhin at galangin ang buhay at kultura ng iba. Sensya na po. Makan mo, pre! Si Kuya! Rescue team po kami, rescue team po kami. Layo-layo na lang po kayo para magkahangin. May puso, buhatin mo. Nay! Nay, si Dalisay po na aksidente. Ha?
ka na po. Mayang pagsirang, ma'am. Pasensya na ho at hindi makakadalo ang aking asawa at may inasikaso pa. Okay lang ho, upo na po kayo. Eh hindi ko alam na nag-aaral na pala ang aking anak. At hindi man lang siya nagsabi sa amin at sa paralan ko pa mismo malalaman. Mr. Lang Ayan, magaling na estudyante po si Dalisay. Nakitaan ko po agad siya ng potensyal kaya tinulungan ko na po siya agad. Ang buong akala ko po ay alam nyo ang tungkol dito. Pasensya na ho talaga. Kaya ang kaka at kuya niya, eh hindi naman sila nag-aaral. Trabaho lang ang nasa utak nila. Ha? Raymond, din na po muna. Pasensya na po. Hindi po ako nagsabi sa inyo. Natatakot po kasi ako eh. Kitang-kita naman po sa libo natin na hindi solusyon ng edukasyon para sa kahirapan. Di ba't matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi solusyon ng edukasyon? Bakit ba ang kulit mo? Hindi mo ba naiisip na mas makakatulong kung magtatrabaho ka na lang kaysa dyan sa pag-aaral na yan? At taas-taas ng pangarap mo, mahirap lang naman tayo! Bakit hindi mo gayahin ng kaka at kuya mo? Na trabaho lang ang iniisip nila. Paano naman po ako? Paano po yung pangarap ko? Nagtrabaho naman po ako ah. Naghirap din naman po ako. Pero gusto ko po mag-aral. Kapag nag-aral po ako, madami po ako matuturuan ng mga bata. Lalaki po sila na may pinag-aralan. Hindi sila maliliit din ng mga tao. Eh hindi nyo tayo mapapakain ng pag-aaral na yan! Nagdagastusin lang yan! Pero ma, gusto ko po mag-aral. Ayaw nyo naman po ako. Gusto ko po mag-aral. Bahala ka sa buhay mo, Dalisay! Puro yung ambisyon mo! Yung iniisip mo! Napaka-makasarili mo, Dalisay! Pa! Alis ka na? Opo. Tara na, sumabay ka na sa akin. Pupunta rin akong bayan. Uy, Dalisay! Sila kaya yung mga magulang mo? Alam eh. Naroon pala oh. Uy, umayos na tayo. Oo nga. Lang Ayan Dalina, Balilig Toro. Bintang Biran Jong. Isay, sobrang saya naman para sa'yo. Ang galing-galing mo talaga. Anak, alam mo namang tuwang-tuwa ang tatay sa iyo kahit wala ang nanay mo ha. At alam kong tuwang-tuwa rin ang nanay mo kasi ikaw ang pinakamatalino sa klase. Ikaw na umuna. Maraming salamat anak. Congrats. Dalisay! Oh, Elias! Kamusta ka? Okay naman po. Eh, ang pag-aaral mo, kumusta? Siyempre okay naman po. Gusto pong maging katulad niyo paglaki ko eh. Makukuha mo yan kung porsigito ka sa pag-aaral mo. Gusto mo magkakunan? Sige po. Doon tayo. At kumakin ka tenor pizza Nagayo sa kagpapaba Final Rapa Ang pangit-pangit mo pa?
bundok mo, huwag ka rito. Igagano mo Serenity. 1, 2, 3. Ayan. Tutulak ka, di ba? Short mo blue. Damit mo blue. Medyas mo blue. Liam Style, I love you.